tinitigan ng doktor ang mga mata ng ina, saka binitiwan ang isang pangungusap na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa buong silid. Ang buhay ng kanyang anak na babae ay binibilang na lamang sa mga araw, hindi linggo, hindi buwan, mga araw. Kahit may pera sila, kahit may handang mag-donate ng atay, kahit handa silang magbayad ng kahit anong halaga, walang ospital sa Amerika ang makakapag-opera agad. Ang ama, na nakatayo sa tabi, ay napahigpit ang kamao. Ang kanyang mukha ay biglang nanlamig. Siya ay isang veterano. Nakaligtas siya sa digmaan, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang magawa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tanging pag-asa, ay nasa isang bansang minsan niyang kinamuhian sa buong buhay niya. Ang pamilyang Anderson ay naninirahan sa isang tahimik na komunidad sa Houston, Texas. Ito ang uri ng buhay na maituturing na matatag. Hindi sila sobrang yaman ngunit sapat ang lahat, hindi magarbo ngunit maayos. Ang bawat araw na lumilipas ay tila kapareho ng nauna, regular at medyo walang kabuhay-buhay. Si Maggie Anderson ay isang guro sa piano. Ilang taon na siyang umalis sa pagtuturo, ngunit ang ugali ng mabagal at malalim na pamumuhay ay nanatili. Sa kanilang bahay, ang lumang piano na nakalagay malapit sa bintana ay laging maingat na pinupunasan kahit hindi araw-araw na may umuupo upang tumugtog. Para kay Maggie, ang musika ang siyang nagpapanatili sa kanyang kaluluwa na hindi mabasag. Si Robert Anderson, ang kanyang asawa, ay isang veteranong Amerikano. Siya ay matipid magsalita, matipuno ang pangangatawan sa kabila ng kanyang edad. Ang mga alaala ng digmaan sa Mindanao ay sumunod sa kanya sa buong buhay na ginawa siyang isang taong puno ng prinsipyo at mahirap palambutin. Sa pamilya, si Robert ang haligi, ang sanay magpasya, ang sanay kontrolin ang lahat gamit ang katwiran. Si Sophie, ang kanilang kaisa-isang anak na dumating pagkatapos ng mahabang paghihintay, ay 16 na taong gulang at siyang nag-uugnay sa dalawang magkaibang tao. Pinalaki siyang may layaw, mahilig sa piano tulad ng kanyang ina, ngunit mas tahimik ang kanyang pagkatao. Tuwing hapon, madalas na umuupo si Sophie sa tabi ng bintana, inilalagay ang kanyang mga kamay sa mga teklado at tinutugtog ang mga pamilyar na himig. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit sapat na upang mabawasan ang katahimikan ng bahay. Nagsimulang magbago ang lahat nang si Sophie ay madalas magreklamo ng pagod. Sa simula, ito ay bahagyang pagduduwal lamang na sinundan ng paninilaw ng balat at patuloy na pananakit ng tiyan. Inakala ng pamilya na ito ay karaniwang problema lamang sa panunaw. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang pagsusuri, ipinag-utos ng doktor na maospital siya kaagad. Ang resulta ng diagnosis ay dumating ng mabilis at walang awa, acute liver failure. Isang maikling parirala, ngunit mabigat na parang bato na dumagan sa dibdib ng buong pamilya. Narinig ito ni Maggie na parang nabingi. Nanginginig ang mga kamay na hindi mahawakan ang folder ng mga resulta. Si Robert ay natigilan, hindi makapagsalita. Sa mga sumunod na araw, si Sophie ay lalong nanghina. Ang kanyang katawan ay pumayat, ang kanyang paghinga ay kinakapos, at ang mga atake ng sakit ay naging mas madalas at mas matagal. Ang piano sa bahay ay hindi na muling tumunog. Ang takip nito ay nakasara, nababalutan ng manipis na alikabok na tila isang masamang pangitain. Sinimulan ng pamilya ang kanilang paglalakbay para sa lunas. Mula sa isang ospital patungo sa iba't ibang sentrong medikal, ang mga puting pasilyo, ang malamig na mga waiting room, ang mga mukha ng mga doktor na sanay ng maghatid ng masamang balita. Sa bawat paliwanag na kanilang naririnig, unti-unting nababawasan ang kanilang pag-asa. Hanggang sa huli, sa isang maliit na klinika, tinitigan sila ng doktor, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. Dahan-dahan siyang nagsalita. Bawat salita ay malinaw. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Ang pangungusap na iyon ang nagsara sa normal na kabanata ng buhay ng pamilya Anderson at nagbukas sa mga araw na hindi nila inakalang kanilang tatahakin. Pagkatapos ng malamig na pangungusap na iyon, pumasok ang pamilya Anderson sa isang yugto ng kanilang buhay na, sa pagbabalik tanaw ni Maggie, ay parang isang walang katapusang bangungot. Hindi pinauwi agad si Sophie. Inilipat siya mula sa isang departamento patungo sa iba, mula sa laboratorio patungo sa Special Monitoring Unit.
Bawat araw na lumilipas ay puno ng mga karayom, makina at mga numerong hindi maintindihan sa mga screen. Nagsimulang tumawag si Robert. Tinawagan niya ang mga malalaking ospital sa Houston pagkatapos ay sa ibang mga lungsod. Ang mga lugar na itinuturing na pinakamahusay, pinakamoderno, bawat tawag ay nagsisimula sa pag-asa at nagtatapos sa pagod. Sa kabilang linya, ang boses ng mga medical staff ay laging magalang, sumusunod sa proseso, ngunit napakalamig na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay napakaliit. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga waiting list, sa mga regulasyon. Sinasabi nilang ang liver transplant ay hindi isang bagay na maaaring madaliin. Nakaupo si Maggie sa tabi, nakikinig sa bawat salita, at unti-unting nawawalan ng laman ang kanyang puso. Paulit-ulit niyang tinatanong ang iisang bagay. Gaano na lang po katagal ang anak ko? Ang sagot ay hindi kailanman malinaw, tanging mga umiiwas na tingin at bahagyang pag-iling. At pagkatapos, ang malupit na katotohanan ay unti-unting lumitaw. Kahit na may pera ang pamilya, kahit hindi nila kailangan gamitin ang insurance, kahit na may kamag-anak na handang mag-donate, ang oras ng paghihintay para sa operasyon ay 16 buwan, walang exemption, walang shortcut, walang himala para sa mga kasong hindi kasama sa priority list, 12 hanggang 18 buwan. Ang marinig ang mga numerong iyon ay nakakahilo. Si Sophie ngayon ay binibilang na lang ang buhay sa mga araw, marahil ay mga oras. Ang bawat paggising sa umaga ay isang tagumpay. Ang mga pagpupulong sa doktor ay naging mas maikli. Wala nang mahabang paliwanag, tanging mga direktang salita. Hindi namin kayang i-schedule. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Dapat maghanda na ang pamilya para sa home care. Si Robert, ang lalaking sanay humarap sa mga bomba at bala, ay unang beses na naramdaman ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Nakaupo siyang tahimik sa isang plastik na upuan sa pasilyo ng ospital, magkadikit ang kanyang mga kamay. Lahat ng prinsipyo, lahat ng disiplina na tumulong sa kanya na manatiling matatag sa buhay bilang isang sundalo ay wala ng silbi ngayon. Nagsimulang hindi makatulog si Maggie. Sa gabi, nakahiga siya sa isang folding chair sa tabi ng kama ng kanyang anak, nakatitig sa puting kisame. Sa araw, sinusubukan niyang maging alerto, ngunit kitang-kita ang kanyang pamamayat. May mga pagkakataong nakakalimutan niyang kumain o kahit uminom ng tubig. Ang kanyang katawan ay umiiral na lamang upang maghintay na tawagin ng doktor ang pangalan ni Sophie. Isang gabi, nang kaunti na ang mga tao sa ospital, marahang hinawakan ni Sophie ang kamay ng kanyang ina. Ang boses niya ay mahina at maliit. "Mami, gaano na lang po ako katagal?" Yumuko si Maggie, pilit na ngumiti, ngunit nanikip ang kanyang lalamunan. Hindi siya makasagot. Hinaplos na lang niya ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay sumasakit na parang pinipiga. Ang kanilang bahay ay naging isang pansamantalang tirahan, sapat ang gamit, sapat ang liwanag, ngunit wala ng init. Lahat ay naroon pa rin, ang mga mesa, upuan, TV, ang piano. Ngunit wala ng tawanan, walang nagpapatugtog ng musika, walang nagbubukas ng piano. Ang hangin ay mabigat na parang isang matagal na burol na hindi pa tapos. Hanggang sa dumating ang huling araw ng kanilang manipis na pag-asa. Tinawag sila ng pangunahing doktor sa kanyang opisina. Tiningnan niya muli ang mga record pagkatapos ay tumingala. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. "Iuwi niyo na siya kung gusto niyo pang magkasama kayo." Ang pangungusap na iyon ay parang isang tuldok. Naramdaman ni Maggie na nanlambot ang kanyang mga binti. Dahan-dahang tumayo si Robert na parang isang taong biglang napagtanto na wala na siyang makakapitan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Sophie dahil sa gamot, humarap si Maggie sa computer sa sala, nanginginig ang kanyang mga kamay sa keyboard. Sa labas, ang lungsod ng Houston ay maliwanag pa rin, maingay pa rin, ngunit sa loob ng bahay na ito, tila huminto ang oras. Ang mga medikal na termino ay lumitaw sa screen, mga komplikadong parirala, mahahabang artikulo na walang simula o wakas. At sa gitna ng daan-daang resulta, isang pangalan ang lumitaw, Pilipinas. Binasa ito ni Maggie ng paulit-ulit. Isang manipis na posibilidad, malayong malayo, ngunit ito ang natatanging bagay na hindi pa isinasara sa kanila. Lumingon siya kay Robert, na nakaupo at nakasandal sa upuan, ang mga mata ay pagod. Nang banggitin ni Maggie ang pangalang iyon,
Ang kanyang boses ay naging matigas, puno ng mga lumang alaala at malalim na takot. Tutmanggi si Robert mula pa sa unang sandali na binanggit ni Maggie ang Pilipinas. Tumayo siya bigla. Ang kanyang boses ay mataas at matigas na parang nag-uutos. Sinabi niya na iyon ang lugar kung saan siya dumaan sa gitna ng labanan, isang lugar na puno lamang ng kahirapan, kakulangan at mga pansamantalang klinika. Iwinaksi niya ang lahat ng dokumentong ipinakita ni Maggie, sinasabing ang mga iyon ay mga iresponsableng salita lamang. Sinabi niya na hinding-hindi niya itataya ang buhay ng kanyang anak sa isang bansang nasaksihan niyang wasak. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, sumigaw si Robert, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Isang takot na dala ng isang nakaraang hindi pa kailanman nagsara. Ngunit hindi naghihintay ang oras. At ganoon din si Sophie. Ang desisyon na umalis ay hindi nagmula sa isang pagpupulong ng pamilya o isang lubos na kasunduan. Dumating ito isang umaga kung kailan si Sophie ay halos hindi na makabangon. Ang kanyang mga labi ay maputla. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang paghinga ay mabigat na tila kailangan niyang hilahin ang bawat kaunting hangin papasok sa kanyang mga baga. Tiningnan ni Maggie ang kanyang anak at naunawaan na kung mag-aatubili pa sila, mawawala na sa kanila ang lahat ng pagkakataon. Pumirma si Robert sa mga huling papeles na may nanginginig na kamay. Wala na siyang sinabi. Lahat ng pagtutol, lahat ng lumang alaala, lahat ng pagkiling lahat ay kailangang magbigay daan sa isang malinaw na katotohanan. Ang kanyang anak ay nawawala na sa kanilang mga kamay bawat oras. Ang mga proseso ay naganap ng mabilis. Ang telepono ay patuloy na tumutunog, ang mga email ay dumarating ng walang tigil. Ang makapal na medical record ay kinopya, ipinadala at kinumpirma. Bawat pirma ay nagdudulot ng kirot sa puso ni Maggie. Hindi na niya makilala ang araw sa gabi. Alam lamang niya na ang orasan ay tumatakbo ng napakabilis, mas mabilis pa sa tibok ng puso ni Sophie. Isang medical plane ang inayos sa isang emergency na sitwasyon. Hindi ito isang karaniwang flight kundi isang masikip na espasyo na puno ng mga kagamitan, tubo ng oxygen, mga IV line at mga monitor ng tibok ng puso. Si Sophie ay inilagay sa gitna, maliit at marupok. Umupo si Maggie sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak. Nararamdaman ang bawat bahagyang panginginig sa dulo ng mga daliri nito. Nang lumipad ang eroplano, biglang bumagsak ang presyon ng dugo ni Sophie. Ang monitor ay naglabas ng isang maikli at matinis na alarma. Agad na inayos ng doktor sa eroplano ang gamot. Ang kanyang boses ay apurado ngunit kontrolado. Naramdaman ni Maggie na ang kanyang puso ay nahulog sa pinakailalim. Hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin sa anak. Natatakot na sa isang kisap mata lamang mawawala na si Sophie. Si Robert ay nakaupo sa tapat, tuwid ang likod ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Minsan na siyang sumakay sa mga military flight, humarap sa panganib, ngunit hindi pa niya naramdaman ang ganitong kawalan ng kapangyarihan. Walang plano B, walang daan pabalik. Sa kanilang harapan ay iisang daan na lamang, mahaba at puno ng panganib. Ang biyahe ay nagpatuloy sa isang estado ng patuloy na tensyon. Sa tuwing nagbabago ang vital signs sa screen, napipigil ang hininga ng lahat sa loob. May mga sandaling nawalan ng malay si Sophie, bumubulong ang kanyang mga labi na parang may gustong sabihin ngunit hindi makabuo ng salita. Lumapit si Maggie. Naririnig ang putol-putol na hininga ng kanyang anak, napakahina, na tila maaaring maglaho anumang oras. Sa buong paglalakbay, hindi umiyak si Maggie. Tila naubos na ang kanyang mga luha sa mga nakaraang araw. Sa halip, isang pakiramdam ng pamamanhid ang bumalot sa kanya. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi sa kanyang isipan, kailangan nating makarating. Sa anumang paraan, kailangan nating makarating. Tiningnan ni Robert ang kanyang anak, pagkatapos ay si Maggie. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa buong buhay ay maaaring mali. Tanging isang bagay ang tama, ang buhay ng kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa anumang alaala, anumang paniniwala. Nang malapit nang lumapag ang eroplano, nagpakita muli ng senyales ng respiratory failure si Sophie. Ipinag-utos ng doktor na maging handa ang lahat. Ang presyon sa loob ng eroplano ay tumaas hanggang sa puntong nakakasakal.
Naramdaman ni Maggie na nanlalamig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, isang email ang dumating sa telepono ni Maggie. Binuksan niya ito gamit ang mga matang malabo dahil sa pagod. Ang mga salita ay maikli, walang palamuti, walang pangako, handa nang tanggapin. Emergency. Ilang salita lamang, ngunit para kay Maggie, iyon ang huling lubid na kumakapit sa kanila sa buhay. Lumingon siya kay Robert at ipinakita ang screen. Dahan-dahang tumango si Robert. Sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, wala nang pagtutol, tanging iisang hiling na lamang. Nang dumampi ang mga gulong ng eroplano sa lupa, walang sino man sa kanila ang nakahinga ng maluwag. Alam nila na ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay ay nasa unahan pa. Ngunit kahit papaano, ang pinto ay hindi pa nagsasara. At sa karerang ito para sa buhay, sila ay nasa daan pa rin. Pagkahinto pa lamang ng eroplano, agad na bumukas ang pinto. Walang oras para magmasid o ihanda ang sarili. Ang mainit at maalinsangang hangin ay pumasok. Dala ang isang kakaibang amoy medyo maanghang at mabigat, iba sa pamilyar na amoy ng aircon sa mga ospital sa Amerika. Naramdaman lamang ito ni Maggie sa isang iglap bago natuon ang lahat ng kanyang atensyon kay Sophie. Ang stretcher ay unang inilabas. Mabilis na mga kamay, sunod-sunod na mga boses na nagmamadali. Ingles na may halong Filipino, maikli at tiyak. Walang nagtanong ng mahaba, walang nagpakalma, gamit ang malumanay na salita. Lahat ay nakatuon sa iisang bagay, panatilihing humihinga ang dalagita. Sumunod si Robert, tensyonado ang kanyang isipan. Inakala niyang malilito siya pagdating sa lugar na ito. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng realidad na mag-isip. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang ambulansya ang naghihintay na, nakabukas ang mga ilaw nito. Sumara ang pinto at umalingaw-ngaw ang nakabibinging sirena. Hila sila patungo sa gabi ng isang di pamilyar na lungsod. Sa loob ng ambulansya, mas maraming makina ang ikinabit kay Sophie. Ang monitor ay umilaw, ang mga numero ay patuloy na kumikislap. Ang doktor na kasama ay patuloy na nag-uulat ng kanyang kalagayan, ang boses ay kalmado ngunit apurado. Umupo si Maggie sa tabi, mahigpit na nakahawak sa gilid ng stretcher. Hindi niya magawang tingnan nang matagal ang mukha ng kanyang anak, natatakot na kahit isang maliit na pagbabago ay sapat na upang siya ay bumagsak. Ang biyahe mula sa airport patungo sa ospital ay lumipas na tila isang panaginip. Naaalala lamang ni Maggie ang mabilis na pagdaan ng mga ilaw poste sa bintana, ang mga hanay ng mga puno na malabo, at ang walang tigil na tunog ng sirena. Ang lungsod na ito ay hindi katulad ng anumang nasa kanyang imahinasyon. Hindi sira-sira, hindi tahimik, kundi puno ng galaw na parang ang buong lugar ay tumatakbo kasama nila. Nang huminto ang sasakyan, isang gusaling maliwanag ang nasa kanilang harapan, hindi enggrande, hindi makintab, ngunit puno ng tao at may mabilis na takbo. Ang stretcher ay itinulak diretso sa loob, walang pamilyar na reception desk, walang komplikadong mga proseso. Isang grupo ng mga doktor ang naghihintay na, ang kanilang mga mata ay nakatuon, hindi mausisa, hindi mapanghusga. Isang babaeng nakasuot ng asul na scrub suit ang lumapit, ang kanyang boses ay malalim at tiyak. Maikli siyang nagpakilala at agad na nag-utos. Blood test, bedside ultrasound. Ihanda ang standby operating room, tawagan ang organ procurement coordinator. Bawat pangungusap ay malinaw, walang sobrang salita. Tumabi si Robert at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang hindi siya lubos na nawawala. Pinanood niya kung paano nagtatrabaho ang mga taong ito hindi maingay, hindi nagpapakitang gilas, ngunit desidido at nakatuon. Lahat ay umiikot kay Sophie, na parang siya ang sentro ng silid. Pinapirma si Maggie ng ilang karagdagang papeles. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit walang nagmadali sa kanya. Isang batang nurse ang tumayo sa tabi niya. Dahan-dahang nagsasalita, bawat pangungusap ay malinaw. Hindi lahat naintindihan ni Maggie, ngunit naramdaman niya ang kaseryosohan at responsibilidad sa bawat tingin. Dinala si Sophie sa intensive care unit at nagsara ang pinto. Natigilan si Maggie sa harap ng salamin. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas na masakit. Nakita niya ang kanyang anak na nakahiga doon, maliit sa gitna ng mga makina at mga tubo, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw.
Walang pakiramdam ng walang asang paghihintay dito. Lahat ay gumagalaw. Bawat minuto, bawat segundo. Tumayo si Robert sa tabi ng kanyang asawa. Tuwid ang likod, ang mga mata ay hindi inaalis sa silid ng pasyente. Sa loob niya, isang damdaming mahirap ipangalan ang lumitaw. Hindi ito kapanatagan, ngunit hindi na rin ito pagkalito tulad ng dati. Napagtanto niya ang isang simpleng bagay na sa loob ng maraming taon ay ayaw niyang aminin. Kapag ang mga tao ay tunay na gustong magligtas ng isang buhay, ang mga hangganan, mga alaala at mga pagkiling ay nagiging napakaliit. Isang doktor ang bumalik upang magbigay ng maikling ulat. Napakalubha ng kondisyon, hindi marami ang oras, ngunit sinimulan na namin ang proseso. Walang tiyak na pangako, walang mga gasgas na salita ng aliw, tanging isang pangako lamang. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Paulit-ulit na tumango si Maggie. Wala na siyang kailangan pang iba. Pagkatapos ng lahat ng mga araw ng pagtanggi, pagkaantala at pagtulak sa kanila sa mga pasilyo upang maghintay, ang makitang bukas, ang pintong ito ay isang napakalaking bagay na. Nang gabing iyon, sa ospital na maliwanag ang mga ilaw, pumasok ang pamilya Anderson sa ibang yugto. Hindi pa ito pag-asa, hindi pa rin himala. Isa lamang itong pintong hindi pa nagsasara. At minsan, para sa mga taong nasa bingit na ng bangin, iyon ay sapat na upang manatiling nakatayo. Habang pinapanatiling matatag ang kalagayan ni Sophie bawat minuto sa intensive care unit, sa ibang lugar, hindi kalayuan sa Maynila, isa pang trahedya ang nagaganap na walang kamalay-malay ang pamilya Anderson. Sa Cebu, sa isang malaking ospital sa lungsod ng Daungan, isang binata ang nakahigang walang galaw sa kama. Ang aksidente ay dumating ng biglaan sa huli ng isang hapon, isang malakas na banggaan, isang nakabibinging tunog ng metal at pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit ang pinsala sa utak ay napakalubha. Pagkatapos ng maraming oras ng pagmamasid, ibinigay ang huling hatol, brain dead. Hindi na makaka-recover. Sa maliit na waiting room, nakayuko ang ina ng binata. Isang payat na babae, ang balat ay maitim dahil sa araw at hangin ng dagat. Ang kanyang mga kamay, magaspang at may mga bitak dahil sa habambuhay na pagtitinda, ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ng Cebu ay kulay abo. Malakas ang ihip ng hangin na dala ang alat ng dagat. Nang pumasok ang transplant coordinator, tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit alerto pa rin. Dahan-dahang nagsalita ang lalaki, bawat pangungusap ay malinaw, ipinapaliwanag ang kalagayan ng kanyang anak, ang katotohanang hindi na siya maililigtas. Pagkatapos ay binanggit niya ang isa pang bagay, magaan ngunit napakabigat, organ donation. Walang pumipilit, walang nagmamadali, isang mungkahi lamang na inilatag sa gitna ng sakit na hindi pa humuhupa. Natahimik ang ina. Tumingin siya sa silid kung saan nakahiga ang kanyang anak. Ang mga makina ay tumutunog pa rin. Ang dibdib ay tumataas-baba pa rin dahil sa tulong ng mga aparato. Mukha siyang natutulog lang. Natutulog ng napakahimbing. Nagkuwento siya sa nanginginig na boses na napakabait ng kanyang anak. Hindi pa po yan nakipag-away kahit kanino, aniya. Lagi niyang sinasabi sa akin na kapag may oras siya, dadalhin niya ako sa flower market. Isang maliit na pangako, ngunit ngayon ay wala nang pagkakataong matupad. Walang idinagdag ang coordinator. Binigyan niya ang ina ng oras. Sa waiting room, malinaw na naririnig ang bawat tiktak ng orasan sa dingding. Bawat tunog ay parang pumupukpok sa puso. Sa wakas, itinaas ng ina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit matatag. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay paos. Kung hindi na po mabubuhay ang anak ko, hayaan niyo siyang iligtas ang iba. Bata pa siya. Huwag nating hayaang masayang ang pag-alis niya. Ang desisyong iyon ay itinala sa isang nanginginig na pirma. Walang palamuti, walang kabayanihan. Isang ina lamang na naghahatid sa kanyang anak sa paraang pinakakaunti ang sakit na kanyang mapipili. Sa sandaling kinumpirma ng komite ang huling pagsusuri ng brain death, sinimulan ang proseso. Sunod-sunod ang tunog ng telepono. Sa Maynila, natanggap ng National Kidney and Transplant Institute ang impormasyon, isang katugmang atay
parehong blood type, pinahihintulutan ang cold ischemia time. Lahat ay kailangang makipagkarera sa bawat minuto. Isang organ retrieval team ang agad na umalis mula Maynila patungong Cebu. Ang ambulansya ay umugong sa gabi. Ang mga ilaw nito ay patuloy na kumikislap. Walang nagsasalita sa sasakyan. Bawat isa ay nauunawaan kung ano ang kanilang dala at kung saan sila patungo. Sa operating room sa Cebu, ang kapaligiran ay tensyonado ngunit maayos. Ang mga scalpel ay inilagay sa tamang posisyon. Ang mga instrumento ay huling sinuri. Nang magsimula ang proseso ng pagkuha ng organ, bawat galaw ay mabilis, tumpak, walang nasayang na kilos. Ang atay ay maingat na kinuha, inilagay sa isang espesyal na kahon ng pangangalaga na nakababad sa malamig na solusyon. Isinara ang takip at pinindot ang timer. Nagsimula na ang bilang. Ang ambulansya ay muling humarurot sa gabi, diretso patungong airport pabalik ng Maynila. Sa labas ng bintana, mabilis na lumipas ang mga kalye. Malakas ang ugong ng hangin, ang sirena ay umalingaw-ngaw, na parang isang panawagan na hindi pinahihintulutan ang pagkaantala. Kasabay nito, sa ospital sa Maynila, si Sophie ay pinananatiling matatag sa pinakamarupok na antas. Mahigpit na binabantayan ng mga doktor ang bawat numero, lahat ng posibleng plano ay inihanda ng sabay-sabay. Walang makapagsabi ng anumang kasiguruhan hanggang sa ang atay na iyon ay tunay na nasa operating table. Nakaupo sina Maggie at Robert sa pasilyo. Hindi nila alam na sa ibang lugar, isang ina ang kalilibing lang sa kanyang anak sa pinakamasakit na paraan upang ang kanilang anak ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Dalawang pamilyang hindi pa nagkikita, dalawang magkaibang sakit, ngunit pinag-ugnay sila ng tadhana sa isang manipis na hibla na tinatawag na buhay. Nang gabing iyon, sa gitna ng tunog ng sirena ng ambulansya at ng maningning na puting ilaw ng ospital, isang tahimik na pagpapalitan ang nagaganap. Walang mga salita ng pamamaalam, walang pakikipagkamay, isang tahimik na sakripisyo lamang na sapat upang baguhin ang kapalaran ng maraming tao. At sa dulo ng daan na iyon, isang panibagong pinto ang naghihintay na mabuksan. Nang pumasok ang ambulansya mula sa airport sa gate ng ospital, nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan sa Maynila. Ang mga natitirang dilaw na ilaw sa paligid ay sumasalamin sa sasakyan kung saan kabubukas lang ng pinto upang ilabas ang malamig na puting kahon ng pangangalaga. Walang malakas na nagsalita, walang nag-atubili. Ang kahon ng organ ay halos agad na inilipat, bawat hakbang ay maayos at tumpak na parang isang ritual na daan-daang beses ng sinanay. Sa operating room, lahat ay nakahanda na. Ang mga instrumento ay maayos na nakahanay sa bakal na mesa. Ang anesthesia machine, ang mga monitor, ang mga ilaw para sa operasyon ay lahat nakabukas. Ang temperatura ng silid ay mas mababa kaysa sa normal. Hindi pinahihintulutan ng oras ang paulit-ulit na pagsusuri. Nauunawaan ng lahat na sa isang maling galaw, lahat ay maaaring gumuho. Unang ipinasok si Sophie. Nakahiga siyang tahimik sa stretcher, ang mukha ay maputla, ang mga labi ay tuyo at may mga bitak. Sinundan siya ni Maggie hanggang sa mismong pinto ng operating room. Nang magsara ang pinto, natigilan siya, ang kanyang kamay ay nakalahad pa rin sa harap na tila hindi pa handang bitawan ang kanyang anak. Inilagay ni Robert ang kanyang kamay sa balikat ng asawa, ngunit siya mismo ay hirap na manatiling nakatayo. Sa loob, sinimulan ng anesthesiologist ang kanyang trabaho. Maingat na inilagay ang endotracheal tube, unti-unting inayos ang gamot. Sa monitor, ang tibok ng puso ni Sophie ay hindi matatag. Sa tuwing bumababa ang linya ng graph, lalong tumitindi ang tensyon sa silid. Nang gawin ang unang hiwa, walang nagsalita. Ang tunog ng scalpel na dumadampi sa balat ay tuyo at malutong. Ang dugo ay agad na sinipsip. Ang luma at may sakit na atay ay lumitaw sa ilalim ng ilaw maitim, ang ibabaw ay tumigas na. Halos wala na itong kakayahang suportahan ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit narito si Sophie. Binuksan ang kahon ng pangangalaga. Ang na-donate na atay ay nakababad sa malamig, matingkad na pulang solusyon ibang-iba. Ilang maikling segundo ang lumipas, sapat upang makita ng lahat ang pag-asa na napakalapit na. Ngunit napakarupok din na walang sinuman ang nangahas huminga ng malakas. Ang cold ischemia time ay binasa ng malakas. Lahat ng galaw ay bumilis. Ang vena cava, portal vein,
hepatic artery sunod-sunod na ikinabit. Ang mga karayom at sinulid ay tumagos sa mga tissue, hinigpitan, itinali. Basa na ng pawis ang kanilang mga likod sa ilalim ng scrub suit, ngunit walang huminto para magpunas. May isang sandali, nang simulang dumaloy ang dugo sa bagong atay, nag-alarma ang monitor. Mabilis na bumagsak ang presyon ng dugo, naging irregular ang tibok ng puso. Ang hangin sa silid ay tila kumapal. Sunod-sunod ang mga utos gamot ay itinurok, mga likido ay idinagdag. Ang ilaw ay mas itinutok sa lugar kung saan kinakabit ang mga ugat. Isang maliit na pagdurugo ang natagpuan. Agad na inilagay ang mga clamp at pinatibay ang mga tahi. Bawat segundo ay parang isang minuto. Walang tumingin sa orasan, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng oras sa bawat kilos. Pagkatapos, ang linya sa monitor ay nagsimulang maging matatag. Ang tibok ng puso ay naging mas regular. Ang presyon ng dugo ay unti-unting tumaas. Ang kulay ng atay ay nagbago mula sa maitim patungo sa mapusyaw na rosas, isang maliit na senyales. Ngunit sapat upang makahinga ng maluwag ang buong team. Hindi pa tapos ang operasyon. Kailangan pang ikabit ang bile duct, ilagay ang mga drainage tube, bawat hakbang ay dapat naganap na tumpak. Isang maliit na pagkakamali lang at tataas ang panganib ng mga komplikasyon sa mga susunod na oras. Sa labas ng operating room, nakaupo si Maggie sa isang plastic na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa sumakit. Nakasandal si Robert sa dingding. Ang mga mata ay nakatutok sa saradong pinto, walang nagsasalita. Ang oras sa pasilyo ay dumaan ng napakabagal at malupit. Sa wakas, pagkatapos ng maraming oras na tila walang katapusan, bumukas ang pinto ng operating room. Isang doktor ang lumabas. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pagod. Tumingin siya ng diretso sa mag-asawa. Tapos na po ang operasyon sa teknikal na aspeto. Nagsisimula ng gumana ang atay. Ngunit ang susunod na 72 oras ang magpapasya ng lahat. Napaupo si Maggie sa upuan, bumuhos ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi ito dahil sa lubos na kagalakan, kundi dahil pagkatapos ng lahat, si Sophie ay narito pa rin. Ipinikit ni Robert ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, na parang ngayon lang siya pinahintulutang huminga muli. Sa recovery room, inilipat si Sophie para sa espesyal na pagbabantay. Ang mga makina ay tumutunog pa rin. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang pinto ng kamatayan, kahit sa sandaling ito, ay naitulak pa atras ng isang hakbang. Diretsong dinala si Sophie sa Special Intensive Care Unit pagkatapos ng operasyon. Ang makapal na salaming pinto ay nagsara, hinihiwalay siya sa mundo sa labas. Sa loob, ang malambot na dilaw na ilaw ay tumatama sa kanyang maputlang mukha kung saan ang kanyang paghinga ay nakadepende pa rin sa mga makina. Ang mga tubo at wire ay nakapalibot sa kanyang maliit na katawan. Bawat tubo ay isang manipis na linya sa pagitan ng pagpapanatili at pagkawala. Nagsimula ang unang 72 oras. Para sa mga doktor, ito ang pinakamahigpit na yugto ng pagbabantay. Para kina Maggie at Robert, ito ang pinakamahabang 72 oras ng kanilang buhay. Bawat numero sa monitor ay may kahulugan, ang pagtaas o pagbaba ng liver enzymes, ang katatagan o biglaang pagbagsak ng presyon ng dugo. Kahit isang bahagyang pagtaas ng temperatura ng katawan ay sapat na para maging alerto ang buong team. Ang mga doktor ay nagpapalitan sa pagbabantay, halos hindi umaalis sa kanilang puwesto. Bawat pagbabago ay maingat na itinatala. Bawat oras, bawat minuto, sa labas ng ICU, sa pamilyar na plastik na upuan, naupo si Maggie, wala na siyang lakas para tumayo o maglakad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang manipis na panyo, ang mga mata ay nakatutok sa salamin. Sa tuwing may kakaibang tunog mula sa mga makina sa loob, naninikip ang kanyang puso na parang pinipiga. Si Robert ay pabalik-balik sa makitid na pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, wala na ang karaniwang matatag na tindig. Ang lalaking nakaranas ng digmaan, nakakita ng mga kasamahang bumagsak, ay natatakot ngayon sa mga kumikislap na numero sa isang medical monitor. Naunawaan niya na sa pagkakataong ito, wala siyang anumang makokontrol. 12 oras pagkatapos ng operasyon, nagpakita ng bahagyang lagnat si Sophie.
Isang maliit na babala, ngunit sapat na para bumigat ang hangin. Agad na inayos ng mga doktor ang gamot, kumuha ng karagdagang mga sample para sa pagsusuri. Nakita ni Maggie sa salamin ang bahagyang panginginig ng katawan ng kanyang anak at kumirot ang kanyang puso. Ibinulong niya ang pangalan ng kanyang anak kahit alam niyang hindi siya maririnig ni Sophie. 24 na oras, tumaas ang liver enzymes. Hindi pa ito sa mapanganib na antas, ngunit hindi rin sapat para mapanatag. Maikling ipinaliwanag ng isang doktor sa pamilya, ang katawan ay nagre-react. Kailangan namin siyang bantayan ng mabuti, walang nangahas magbigay ng katiyakan. Ang ikalawang gabi ay lumipas sa isang estado ng matinding tensyon. Nakatulog si Maggie ng ilang minuto at biglang nagising. Sa kanyang magulong panaginip, nakita niya si Sophie na nakaupo sa piano ngunit walang tunog na lumalabas. Nagmulat siya ng mga mata. Tanging ang malamig na puting pasilyo at ang regular na ugong ng air filter ang naroon. Pagsapit ng 48 oras, unti-unting nagpakita ng mga senyales ng katatagan ang kanyang kondisyon. Napanatili ang ligtas na antas ng presyon ng dugo, bahagyang dumami ang ihi, at ilang mga biochemical indicator ay nagpakita ng positibong pagbabago. Walang nagsabi nito ng malakas, ngunit sa mga mata ng mga doktor, medyo nabawasan na ang tensyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, umupo si Robert sa tabi ni Maggie. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa, ang kanyang magaspang na kamay ay bahagyang nanginginig. Walang nagsalita. Sabay lamang silang tumingin sa pinto kung saan si Sophie ay lumalaban bawat oras. Pagsapit ng 72 oras, tinawag sila ng pangunahing doktor sa consultation room. Ang kanyang boses ay malalim at malinaw. Nalagpasan na po ni Sophie ang pinakamapanganib na yugto. Ang bagong atay ay gumagana. May mga panganib pa rin sa hinaharap, ngunit ang pinto ng kamatayan ay nagsara na. Napahagulgol si Maggie, hindi na napigilan. Yumuko ng mababa si Robert, nanginginig ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ng 72 oras ng nakakasakal na tensyon, naunawaan nila na ang kanilang anak na babae ay binigyan ng isa pang pagkakataon sa buhay. Hindi pa tapos ang laban, ngunit mula sa sandaling iyon, ang unang sinag ng liwanag ay lumitaw sa dulo ng daan na inakala nilang hindi na nila kayang tahakin. Sa unang umaga, pagkatapos ng 72 oras na pagitan ng buhay at kamatayan, hindi na gaanong tensyonado ang kapaligiran sa ICU. Ang mga ilaw ay nakabukas pa rin. Ang mga makina ay regular pa rin gumagana, ngunit bumagal na ang ritmo. Ang mga doktor ay nag-uusap sa mas mahinang boses, hindi na nagmamadali. Ang mga hakbang sa pasilyo ay hindi na rin apurado. Nakahiga pa rin si Sophie sa kama, ngunit iba na ang kanyang mukha. Ang kulay ng kanyang balat ay hindi na kulay abong malamig tulad ng dati. Ang kanyang mga tuyong labi ay may bahagya ng kulay rosas. Ang tibok ng kanyang puso sa monitor ay mas regular na. Wala ng mga biglaang pagtaas at pagbaba na nagpapakaba. Ang bagong atay, na minsay pinagdudahan at mahigpit na binantayan, ay nagsisimula ng gumana sa sarili nitong paraan. Pinayagan si Maggie na bisitahin ang kanyang anak sa maikling panahon. Dahan-dahan siyang lumakad, na parang natatakot na masira ang sandaling iyon sa isang mas malakas na hakbang. Nang tumayo siya sa tabi ng kama at nakita si Sophie na humihinga ng regular, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ng maliit na kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig na parang yelo. Maikling ipinaliwanag ng doktor. Ang kanyang liver enzymes ay unti-unti nang bumababa. Bumubuti ang blood clotting. Tinatanggap ng katawan ni Sophie ang bagong atay. Hindi pa natin masasabi kung ano ang mangyayari sa malayong hinaharap, ngunit ang simula ay positibo. Paulit-ulit na tumango si Maggie, hindi nangahas magtanong pa. Para sa kanya, ang marinig lamang ang mga salitang bumubuti na ay higit pa sa sapat. Nakatayo si Robert sa likuran, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Matagal niyang tinitigan ang kanyang anak. Sa mga mata ng lalaking iyon, may isang bagay na lumambot, na parang isang matigas na baluti na nabitak. Inakala niyang sanay na siyang mabuhay, ngunit ngayon, habang tinitingnan si Sophie na naroon pa rin, naunawaan niya kung ano ang kahulugan ng mapanatili ang pinakamahalagang bagay. Tanghali ng araw na iyon,
Nagkaroon ng bahagyang reaksyon si Sophie. Marahang nanginig ang kanyang mga talukap at bahagyang kumuyom ang kanyang kamay. Agad na ipinaalam ng nurse sa doktor. Walang nakakatiyak, ngunit iyon ang unang senyales na unti-unti na siyang nagbabalik. Pagsapit ng hapon, nang bawasan ang sedative, nagmulat ng mga mata si Sophie. Hindi malinaw, hindi ganap na gising, ngunit ang kanyang tingin ay may kamalayan na. Lumapit si Maggie at marahang tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Hindi makapagsalita si Sophie, ngunit marahan siyang kumurap, isang mahinang ngunit malinaw na tugon. Sa sandaling iyon, hindi humagulgol si Maggie. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi at pumatak sa likod ng kamay ng kanyang anak. Alam niyang bumalik na ang kanyang anak mula sa isang napakalayong lugar. Ang mga sumunod na araw ay dumaan ng dahan-dahan. Unti-unting inalis ang tubo sa paghinga ni Sophie at natuto siyang huminga muli gamit ang sariling mga baga. Natuto siyang lumunok ng maliliit na higop ng tubig. Bawat galaw ay nangangailangan ng tulong, ngunit bawat pagunlad, gaano man kaliit, ay isang tagumpay. Nagsimulang umupo si Robert sa tabi ng kama ng kanyang anak tuwing gabi. Kinukwentuhan niya si Sophie ng mga maliliit na bagay tungkol sa hardin sa kanilang harapan, sa pusa ng kapitbahay, sa mga bagay na tila ordinaryo ngunit ngayon ay naging mas mahalaga kaysa dati. Nagdala si Maggie ng isang lumang piyesa ng musika at inilagay ito sa mesa sa tabi ng kama. Hindi niya ito binuksan, iniwan lamang doon bilang isang tahimik na pangako na kung lalakas si Sophie, babalik ang musika. Nang ipahayag ng doktor na nalagpasan na ni Sophie ang mapanganib na yugto at papunta na sa aktibong paggaling, yumuko si Maggie. Ipinikit ni Robert ang kanyang mga mata saglit. Walang nagsalita, ngunit pareho nilang naunawaan, ang kanilang anak ay isinilang muli. Ang muling pagkabuhay ay hindi dumating sa isang maningning na sandali. Dumating ito ng dahan-dahan, tahimik sa bawat regular na paghinga, sa bawat numero sa monitor na bumabalik sa tamang lugar. Ngunit ang muling pagkabuhay na iyon ang humila sa pamilya Anderson mula sa kadilimang inakala nilang hindi na nila matatakasan. At sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga puso, isang bagay ang nagsimulang mabuo, hindi na takot, kundi pasasalamat. Sa mga unang araw ng kanyang paggaling, hindi pa kayang umupo ng matagal ni Sophie. Ang kanyang katawan ay payat at mahina. Bawat kilos ay nangangailangan ng mas maraming lakas kaysa sa normal. Ngunit may isang bagay na malinaw na nagbago. Ang mga mata ni Sophie ay may focus na muli, hindi na lumilipad, hindi na pagod. Sa tuwing papasok si Maggie sa silid, sinusundan siya ng tingin ni Sophie na parang kumakapit sa isang pamilyar na hibla ng buhay. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa mataas na bintana ng ospital, mahinang nagsalita si Sophie. Ang kanyang boses ay paos at mahina, ngunit sapat na para marinig. "Mami, nasaan na po ang piano?" Natigilan si Maggie ng ilang segundo. Tiningnan niya ang kanyang anak, malakas ang tibok ng kanyang puso. Mula nang magkasakit si Sophie, hindi niya nabanggit ang piano kahit isang beses. Ang piano sa bahay ay tila nakalimutan na, naging isang malungkot na alaala. Lumapit si Maggie at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Nandoon pa rin, anak. Kapag mas malakas ka na, ipapakita ko ulit sa'yo." Marahang tumango si Sophie. Isang napakaliit na tango, ngunit naramdaman ni Maggie ang isang tunay na pagnanais doon, hindi isang walang kabuluhang salita. Hindi lamang ito pananabik sa musika, ito ay isang senyales na gusto nang bumalik ni Sophie sa kanyang sarili. Nakatayo si Robert sa dulo ng silid, narinig ang buong pag-uusap. Bahagya siyang lumingon, may isang bagay sa kanyang dibdib na lumubog at pagkatapos ay namukadkad. Inakala niyang ang musika ay isang libangan lamang. Ngayon, naunawaan niya, para kay Sophie, ang piano ay hininga. Ilang araw ang lumipas, nang kaya na niyang umupo ng mas matagal, nagtanong si Maggie sa doktor. Hindi siya humingi ng malaking bagay, nagtanong lamang kung maaaring makinig ng musika si Sophie. Nag-isip sandali ang doktor at tumango. Kung hindi siya masyadong mapapagod, makakatulong ang musika sa kanyang espiritu. Mayroong isang lumang piano sa isang common room ng ospital. Walang nakakaalam kung gaano na ito katagal doon. Ang pintura ay natutuklap na at ilang mga teklado ay nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ngunit para kay Maggie, iyon ay isang regalo.
Nang hapong iyon, itinulak si Sophie palabas ng kanyang silid gamit ang isang wheelchair. Nakabalot siya sa isang manipis na kumot. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang piano. Dahan-dahan itinulak ni Maggie ang wheelchair na parang natatakot na mabasag ang marupok na sandaling ito. Nang umupo si Sophie sa harap ng piano, natahimik ang silid. Walang humiling ng katahimikan, ngunit ang mga taong naroroon ay natural na huminto. Inilagay ni Sophie ang kanyang mga kamay sa mga teklado, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga payat na daliri. Huminto siya ng ilang segundo, huminga ng malalim, at pinindot ang unang teklado. Ang tunog na lumabas ay hindi perpekto, may mga maling nota, may mga putol na bahagi, ngunit ito ay musika, tunay na musika. Nakatayo si Maggie sa likuran, nakayakap sa kanyang dibdib. Si Robert ay nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang anak. Dahan-dahang tumugtog si Sophie, hindi dahil sinadya, kundi dahil hindi pa siya pinahihintulutan ng kanyang katawan na bumilis. Bawat notang tumunog ay nangangailangan ng pagsisikap. Ngunit habang tumutugtog siya, nababawasan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naging mas regular ang kanyang paghinga. Sa mukha ni Sophie, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang napakaliit na ngiti ang lumitaw. Walang pumalakpak, walang nagsalita, ngunit sa mga mata ng mga taong nakapaligid, may isang bagay na kumikinang. Isang bagay na napakatao. Nang huminto si Sophie, kitang-kita ang kanyang pagod. Agad na lumapit si Maggie. Yumuko siya at bumulong. "Ang galing mo, anak." Tumingala si Sophie sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay mahina ngunit tiyak. "Buhay pa po ako, di ba ma?" Hindi agad sumagot si Maggie. Niyakap niya ang kanyang anak at tumango ng mariin. Lumapit si Robert at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Sophie. Ang kanyang magaspang na kamay ay mainit. Wala siyang sinabi, ngunit nagsalita na ang kanyang mga mata para sa lahat. Mula ng araw na iyon, araw-araw na, humihiling si Sophie na pumunta sa common room saglit, hindi laging tumutugtog. Minsan, nakaupo lang siya at nakikinig kay Maggie na tumutugtog ng ilang simpleng nota. Minsan, inilalagay ni Sophie ang kanyang mga kamay sa mga teklado at ipinipikit ang kanyang mga mata na parang inaalala ang pamilyar na pakiramdam. Hindi pinagaling ng musika ang kanyang katawan, ngunit tinulungan nito si Sophie na maalala na kabilang pa rin siya sa buhay na ito na sa hinaharap. Hindi lamang gamot at pagbabantay ang naghihintay, kundi pati na rin ang mga bagay na minsan nang nagpangiti sa kanya. Para kay Maggie, ang tunog ng piano sa ospital ang pinakamalakas na kumpirmasyon. Ang kanyang anak ay hindi lamang nakaligtas, siya ay nagbabalik sa kanyang tunay na sarili. At para kay Robert, bawat nota ay parang isang marahan ngunit tuloy-tuloy na pukpok. Sinisira ang bawat patong ng pagkiling, bawat piraso ng matigas na alaala sa loob niya. Nagsimula niyang maunawaan, ang buhay ay hindi lamang pag-iral, ang buhay ay ang maipagpatuloy na mahalin ang mga bagay na minsan mong minahal. Nagbalik na ang musika, at kasama nito, isang bagong daan ang nagbubukas para sa buong pamilya Anderson. Nang magsimulang maging mas matatag si Sophie, sa unang pagkakataon ay pinayagan ni Robert ang kanyang sarili na umalis sa ospital sa loob ng ilang maikling oras. Hindi niya sinabi kay Maggie kung saan siya pupunta. Isinuot lamang niya ang kanyang jacket, nagsuot ng sombrero, at lumabas ng gate na parang isang taong nangangailangan ng hangin. Ang Maynila sa umaga ay hindi katulad ng anumang lugar na kanyang nakilala. Ang ingay ng mga sasakyan ay siksik, ngunit hindi magulo. Ang maliliit na kainan ay bukas ng maaga. Ang mga tao ay nag-aalmusal, nag-uusap, nagtatawanan, ipinagpapatuloy ang isang bagong araw na parang walang sinuman ang nasa bingit ng buhay at kamatayan kagabi. Dahan-dahang lumakad si Robert, bawat hakbang ay mabigat na parang naglalakad sa sarili niyang mga alaala. Minsan na siyang napunta sa bansang ito noong siya ay bata pa. Noong panahong iyon, dala niya ay baril, utos, at isang palaging takot. Sa kanyang isipan noon, ang Pilipinas ay konektado sa labanan, pagkawala, at mga bagay na hindi maipangalanan. Pagkatapos ng maraming taon, ang mga imaheng iyon ay sumunod pa rin sa kanya, na nagpasara sa kanyang puso sa tuwing maririnig niya ang pangalang ito. Ngunit ngayon, narito siya, sa ibang katayuan,
Hindi na isang sundalo, hindi na isang kalaban. Siya ay isang ama na may utang na loob sa lupaing minsan niyang kinatakutan. Huminto si Robert sa isang maliit na kalye. Isang grupo ng mga bata ang tumakbo, nagtatawanan. Isang babaeng may bitbit na paninda ang dahan-dahang lumakad. Walang nagpapaalala ng digmaan, tanging ordinaryong buhay matatag at matiyaga. Umupo siya sa isang bangko. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, nanginginig ng bahagya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Robert na napakatagal na niyang dinala ang kanyang pagkiling. Hindi ito maingay, ngunit mabigat. Ito ang nagtulak sa kanya, natutulan ang desisyon ni Maggie, ang halos maglayo sa kanyang anak mula sa pagkakataong mabuhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, wala nang tunog ng mga putok, wala nang mga utos, tanging ang imahe ni Sophie na nakahiga sa kama, mahina ngunit sinusubukang tumugtog ng bawat nota. Ang atay na nagpapanatili sa buhay ng kanyang anak ay hindi nagmula sa isang hindi nakikitang himala. Nagmula ito sa mga tao dito, mula sa isang pamilyang nawalan ng anak, mula sa mga doktor na walang pagod na nagtrabaho, mula sa isang sistema na minsan niyang hindi pinagkatiwalaan. Yumuko ng mababa si Robert. Walang nakakakita, walang kailangang makakita. Ito ang kanyang pinakapribadong sandali. Isang huli, ngunit kinakailangang pag-amin. Pagbalik sa ospital, matagal na tumayo si Robert sa labas ng silid ni Sophie. Tiningnan niya ang kanyang anak sa salamin. Natutulog ito, mas payapa ang mukha kaysa sa mga nakaraang araw. Sa loob niya, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw, hindi pagsisisi, kundi ang gaan ng isang taong kabibitaw lamang ng isang mabigat na pasanin. Pumasok siya sa silid at umupo sa tabi ng kama. Dahan-dahan, at maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Sophie, na parang natatakot na masaktan siya. Napakahina niyang sinabi, ang kanyang boses ay paos. Mali si Daddy. Hindi nagising si Sophie, ngunit nagpatuloy si Robert. Hindi niya kailangan ng sagot. Kailangan lamang niyang sabihin na dinala niya ang nakaraan ng napakalayo, na hinayaan niyang takpan ng mga lumang alaala ang kasalukuyan, at na nagpapasalamat siya sa lugar na ito sa pinakamalalim na paraan na maaaring maramdaman ng isang ama. Nang pumasok si Maggie, nakita niya si Robert na nakaupo doon ng matagal. Wala na ang karaniwang matigas na anyo, tanging isang lalaki na natututong magbago. Hindi nagtanong si Maggie. Tumayo lamang siya sa tabi niya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid ng ospital, naunawaan ni Robert na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nagligtas kay Sophie, pinilit din siyang harapin ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang kanyang puso ay hindi na nahahati ng mga nakaraan. Isang panibagong pinto ang bumukas. Hindi sa ospital, kundi sa mismong puso niya. Ang pagkikita na iyon ay hindi inayos bilang isang formal na kaganapan. Walang opisyal na appointment, walang mga kamera o mga saksi. Naganap ito ng tahimik sa isang hapong bahagyang umuulan. Nang sapat na ang lakas ni Sophie para matulog, nang mahimbing ng hindi nangangailangan ng malakas na sedative, dinala si Maggie ng isang medical coordinator sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid ay hindi malaki, mayroon lamang isang kahoy na mesa, 2 upuan, at isang bintana na nakatanaw sa basang hardin. Nang pumasok si Maggie, nakita niya ang isang Pilipinang babae na nakaupo na roon. Ang inang iyon ay maliit, bahagyang kuba. Ang kanyang buhok ay may mga puti na nakatali sa likod. Nakasuot siya ng simpleng damit, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga payat at magaspang na tuhod. Nang lumapit si Maggie, tumayo siya, medyo nahihiya at yumuko ng bahagya. Walang nagpakilala ng mahaba. Alam ni Maggie kung sino siya at alam din ng babae kung sino si Maggie. Nagkatitigan ang dalawang ina sa loob ng ilang mahabang segundo. Walang nakakaalam kung paano magsisimula. Magkaiba ang wika, magkaiba ang kultura, ngunit ang sakit ay pareho. Si Maggie ang unang nagsalita. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay binigkas ng dahan-dahan. Salamat po. Hindi lubos na naunawaan ng Pilipinang babae ang mga salita, ngunit naunawaan niya ang ibig sabihin. Marahan siyang umiling. Ang kanyang mga mata ay namumula. Sa tulong ng isang interpreter, sinabi niya, "Wala na po ang anak ko. Kung makakatulong siya sa ibang bata na mabuhay, iyon po ang dapat niyang gawin."
Hindi napigilan ni Maggie ang kanyang mga luha. Umupo siya, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Lahat ng inihanda niyang salita ay naglaho. Sa kanyang harapan ay hindi isang kwentong medikal, hindi isang desisyon na batay sa katwiran. Sa kanyang harapan ay isang inang nawalan ng anak, magpakailanman. Matagal niyang tinitigan ang babae. Pagkatapos, yumuko ng napakababa si Maggie, hindi isang kilos ng pakikisama, kundi isang pasasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mahilig po sa piano ang anak ko, sabi ni Maggie sa pagitan ng hirap na paghinga. Kung darating ang araw na makakatugtog siyang muli, bawat himig ay magdadala ng pangalan ng inyong anak. Hinawakan ng Pilipinang ina ang kamay ni Maggie. Ang kanyang kamay ay payat ngunit mainit. Napakahina niyang sinabi, "Sapat na po, yon." Wala na siya rito pero naririnig pa rin niya. Sa labas ng bintana, patuloy ang pagulan. Walang nagpunas ng luha, walang nagtangkang maging matatag. Ang dalawang ina ay nakaupo roon. Bawat isa ay may dalang magkaibang pagkawala, ngunit nagbabahagi ng isang bagay na pareho. Isang bahagi ng anak ng isa ay nabubuhay sa katawan ng anak ng isa pa. Hindi nagtagal ang pagkikita. Walang may gusto na magtagal ito. Bago umalis, huminto ang Pilipinang ina at lumingon kay Maggie. "Alagaan niyo po siyang mabuti. Hayaan niyo siyang mabuhay para na rin sa anak ko." Tumango si Maggie, hindi makapagsalita. Nang bumalik si Maggie sa silid, natutulog pa rin si Sophie. Payapa ang mukha ng kanyang anak, regular ang paghinga. Umupo si Maggie sa tabi ng kama at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ng anak. Sa ilalim ng manipis na balat na iyon, isang ibang tibok ng buhay ang nagpapatuloy. Naunawaan niya na mula sa sandaling ito, hindi na nabubuhay si Sophie para sa kanyang sarili lamang. At ganoon din si Maggie. May mga koneksyon na hindi nangangailangan ng dugo, tanging sakripisyo lamang. At sa tahimik na silid ng ospital na iyon, nagtagpo ang dalawang ina sa magkabilang dulo ng sakit, hindi upang isara ang pagkawala, kundi upang bigyan ng mas malalim na kahulugan ng buhay. Sa araw na pinalabas si Sophie sa ospital, bahagyang maaraw sa Maynila. Hindi nakakasilaw, hindi maningning. Sapat lamang para magbigay ng init. Dahan-dahang itinulak ni Maggie ang wheelchair ng kanyang anak sa pamilyar na mahabang pasilyo. Mas payat si Sophie kaysa dati, ngunit tuwid na ang kanyang likod, matatag na ang kanyang tingin. Bawat hakbang, kahit mahina pa, ay isang kumpirmasyon na siya ay tunay na nabubuhay. Nasa likuran si Robert, may dalang maliit na bag. Huli niyang tiningnan ang paligid ng ospital. Ang mga mukha ng mga doktor at nurse ay dumaan, abala ngunit kalmado. Walang tumuring dito na isang himala. Para sa kanila, ito ay trabaho. Ngunit para sa pamilya Anderson, ito ay isang utang na loob na hindi masukat. Bago umalis, humiling si Sophie na huminto sa common room. Ang lumang piano ay naroon pa rin. Nag-atubili si Maggie, ngunit ngumiti si Sophie. "Saglit lang ma." Umupo siya. Ang kanyang mga kamay ay hindi pa gaanong malakas, ngunit mas matatag na kaysa dati. Tumugtog si Sophie ng isang maikli at mabagal na pyesa. Ang tunog ay hindi perpekto, ngunit puno ng buhay. Ang mga tao sa paligid ay huminto upang makinig. Walang malakas na pumalakpak, tanging mga matang tahimik na naantig. Nang matapos ang huling nota, lumingon si Sophie sa kanyang mga magulang. "Nabuhay ako dahil sa maraming tao. Hindi ko po sila malilimutan." Tumango si Robert. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang paglalakbay na ito ay nagsara ng isang kabanata sa kanyang buhay, mula sa digmaan tungo sa kapayapaan, mula sa pagkiling tungo sa pasasalamat. Inakala niyang ang mundo ay nahahati sa mga hangganan. Ngayon, alam niyang ang buhay ay hindi. Pagbalik sa Amerika, ipinagpatuloy ni Sophie ang kanyang paggamot at paggaling. Mahaba pa ang daan sa hinaharap, ngunit bawat umaga, ang tunog ng piano ay muling umaalingaw-ngaw sa kanilang maliit na bahay sa Houston. Hindi na malungkot, hindi na parang may burol, tanging ang simpleng presensya ng isang buhay na napanatili. May mga kwentong hindi nagtatapos sa perpektong kaligayahan, ngunit nagtatapos sa isang pagkamulat na ang buhay ay isang marupok na regalo, na ang kabutihang loob ay hindi pag-aari ng iisang bansa, at na minsan, upang mailigtas, kailangang matuto ang tao na magtiwala sa isa't isa muli. Kung naririnig mo ang kwentong ito, tandaan mo ang isang bagay.
Habang kaya mo pang hawakan ang kamay ng iba, hawakan mo ito ng mahigpit. Habang kaya mo pang magmahal, huwag kang mag-atubili dahil may mga pagkakataong dumarating lamang ng isang beses sa buhay. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Kung naantig ka ng kuwentong ito, mag-iwan ng komento at huwag kalimutang i-follow ang channel upang makinig pa sa mga paglalakbay ng buhay, pag-ibig at pag-asa.